Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. For our second reading of the day, I just want to see ano po ang nararamdaman ng person nyo right at this very moment. Gusto ko pong makita at mabasa kung ano po ang pakiramdam niya sa mga oras na ito. Balasahin lang muna po natin ang baraha. Ilang araw ko po itong hindi nagamit. Gusto ko po itong makita, no? I wish I could be fully honest with you. Ang tao pong ito somehow, meron po siyang iniisip na sana daw po naging honest po siya sa'yo from the start, no? Kasi nire-regret niya pong magsinungaling sa'yo or pinagsisisihan niya po talaga yung mga naging pagsisinungaling niya sa'yo na somehow ay nabuking mo din daw po, no? Pinagsisisihan niya po yung makasinungalingan niya na alam mo rin naman daw pala ang totoo. Gusto na daw po niyang magbago, gusto niya po maging iba, pero sa totoo lang po sa ngayon, sa nakikita ko medyo mas hirap po siya, no? Mas hirap po siya kasi wala ka na po sa tabi nito, and somehow lalo po siyang nabaon, no, sa mga kasinungalingan, sa ganitong klaseng relationship, pero gustong-gusto na po nitong magbago, and somehow gusto na po niya talagang maiba yung mundo niya. Pero hindi pa rin po siya makalapit sa iyo, and somehow hindi niya po malaman kung paano ang gagawin niya para siya ay makapunta sa iyo. Kaya ngayon po, dahil sa yan ang nararamdaman niya, lalo po siyang nagiging bitter at pinapalabas na lang po niya na siya ay bitter because of this, no? Hindi niya po kayang lumapit sa iyo, hindi niya po kayang maging maayos, at sa ngayon tinatry niya pang maging different, pero sa totoo lang po sa nakikita ko nalubog na po siya, kaya mas minabuti po niya ng iba sa inyo, yung mga partner na iba sa inyo, na kunwari magsalita na lang ng masasakit para tapos na, wala na lang usapan, kasi pakiramdam naman po nila nagkasakitan na kayo, and yun na raw po yun, no? Kesa naman daw po masabi pa niya kung ano po ang tunay nararamdaman niya at lalo pang sumama ang loob ng iba sa inyo, no? Parang iniisip niya po na hindi rin maiintindihan ng iba yung pagbabalikan or yung mangyayari sa inyo. I-judge lang din siya, huhusgahan siya at sisiraan sa inyo. So mas maganda na lang daw po na wag na daw pong pag-usapan pa para hindi na mas maging masakit. I wish I could be a different person. Talagang gusto niya talagang magbago, no? Or gusto niya magbago or pinagsisisihan niya yung mga nagawa niya, at sana daw ay ibang tao na lang daw siya, no? Ay, parang bigat talaga ng mga readings ko today. Sobrang from the heart talaga ng tao, no? Ang lakas po kasi ng energy ko ngayon dahil po sa sobrang lakas po ng energy ko, to be honest with you, ayan, no, talaga pong ramdam na ramdam ko yung feelings ng person nyo right at this very moment. Iniisip niya po, bakit daw ba niya deserve pa yung isang tulad mo? Napaka dami na raw po niyang kalokohan na nagawa sa'yo. Ang tingin mo daw po sa kanya somehow ay demonyo na, or ang tingin mo daw sa kanya ay rude na. So why, no? Bakit pa po ganito yung pakiramdam na kailangan pang mag-usap, kailangan pang sabihin sa yung totoong nararamdaman niya? Hindi na rin naman po siya maniwala kung hindi ka na rin daw niya mapapaniwala na siya ay hindi naman ganon sa inaakala mo, no? Ito na nga lang.
I wish to be like you. Nako, iniisip niya po na sana naging katulad mo na lang ako, na walang pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao dahil mas okay sa'yo yung tayong dalawa. Pero sa totoo lang po, hindi po talagang iba po siya, no? Mas meron po talaga siyang ego and pride na sa totoo lang po ay hindi niya po kayang lunukin pa sa ngayon yung sinasabi ko sa inyo. Pride niya talaga, no? Nasaktan din po ito. It hurts so much. Sabi niya po, nasaktan po siya sa mga nagawa niya, sa pagsisinungaling niya, pero nasaktan din daw po siya sa mga nasabi ng ibang tao sa kanya na malalapit sa'yo. Sabi ko nga po, parang ang pakiramdam nito, biktima din siya, no? Biktima din po siya, and somehow ay hindi po maayos, no, yung pakiramdam nito. People don't believe in me. Hindi naman din daw po naniniwala sa kanya yung mga tao, no? Pag sinasabi niya yung totoong nararamdaman niya, ang feeling lang po nitong mga to ay pabiktima lang po siya. No, hindi po naniniwala na minsan hindi naman daw siya ganun kasama. Nagsasabi din naman daw siya ng totoo. Pero minsan pag nagsasabi ito ng kabutihan, pakiramdam ano na naman ang kailangan mo. May ganun na raw pong yung mga malalapit sa yung tao. It is all too much. Parang grabe na daw po kasi yung nangyari sa inyo. Naapektuhan na po lahat ng tao. And somehow, parang yung iniisip po ng tao nyo is may lamat na, no? Kaya po siya hindi makalapit. Kaya isa po sa reasons bakit po siya hindi gumagawa ng move is because pakiramdam po nito ay pakiramdam niya po ay may lamat na, no? Yan, saglit po Isa sa nagpapahina ng loob niya na maaayos pa kayo ay may lamat na daw, ay malaki na daw ang lamat. Sa totoo lang po, malaki na daw yung lamat, kaya somehow ang pakiramdam niya po dahil malaki na yung lamat, wag na lang siyang gumawa ng any moves because mahihirapan lang daw po siyang bumawi o mahihirap lang daw, baka hindi na rin naman daw maayos kasi daw may lamat na, no? Somehow gusto niya pong isipin maayos pa, pero pag naisip niya po na alam na ng mga kamag-anak mo, pamilya mo, sa mga nangyari sa inyo, ay hindi na po niya maibabalik yung tiwala o yung magandang pinagsamahan na somehow po ay lalo po kayo magkakagulo lang kapag pinilit pa daw po, no? Somehow yung pagpipilit po ay yun daw po yung mas magpapahirap pa sa inyong dalawa. Ang bigat naman ng energy. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Namimiss niya po talaga yung iyong presensya sa buhay niya, no? As a matter of fact, itong taong to ay nagpapahina ng loob niya. Talaga yung maraming nangyari sa inyong hindi niya inaasahan, hindi niya po alam na sa ginawa niya ay ganun kagrabe po yung balik o yung consequence po ng nangyari sa inyong dalawa. Kung alam niya lang daw po na ganun, ang mangyayari, ganun kabigat, ay nag-isip daw po muna sana siya, no? Hindi niya po yan inisip, no? Basta ang inisip niya lang po ay umalis.
I need to figure myself out. Ngayon po ay nag-iisip to kung ano ba yung nangyari sa kanya, no? Somehow, sa mga oras na ito po, sa totoo lang ay nag-iisip siya, bakit ako nagkaganito? Bakit ako naging ganito? Bakit ko nagawa ito? Nag-iisip din naman po siya, and somehow, nag-iisip po talaga siya ng matindi, no? Ano daw po ba ang meron sa kanya? Bakit daw po minamahal mo siya at minahal mo pa rin daw siya? Sa totoo lang po, siya po ay nag-iisip, no? Talagang nag-iisip po ang taong ito. Alam niyo po, nag-iisip po yung taong ito ngayon, bakit mo daw siya mahal? At kung patuloy mo pa rin daw po ba siyang minamahal. Mabigat po ang cards nyo ngayon, sa totoo lang. Sabi niya po, please do what is best for your heart. Kahit po sabihin ko sa inyo, or sabihin ko sa inyo na talagang galit na galit ito sa iyo, halos pintasan ka nito, halos kung ano-anong paggawa nito o gawin nito. Pero isa lang po masasabi ko, no, lahat po yan ay palabas. Hindi po niya gustong sabihin sa iyo yan, hindi niya po yan gustong pagsakitan ka, pero wala po siyang choice, no? Parang pinupush ka na lang po niyang magalit sa kanya para raw po sa ikabubuti mo o ikabubuti ng puso mo na lang, no? Tinatanong niya po kung ano na raw ba, is it over? Talagang patapos na daw ba kayo? Wala na daw ba talaga kayong pag-asa? And somehow, iniisip po nito kung wala na rin talaga ba, dahil parang hindi rin po siya makagawa ng aksyon, no? So somehow, hindi po siya gumagawa, lack of initiative, no? Parang hindi niya po kayang gawin ito sa ngayon. Wala po itong balak gumalaw sa ngayon. Ang pagkagalaw nito is sometimes makikita nyo panay pagpapasakit at pagpapakasakit ang binibigay niya sa'yo. At yun po ang gagawin niya para na lang po mas mabilis mo raw siyang makalimutan. Pakiramdam niya ay walang taong nakaintindi sa kanyang, ikaw lang daw po. So somehow, at the back of his mind or her mind, ikaw pa rin po ang lagi niyang naiisip. Kung ano man po ang gusto niyang gawin, ikaw pa rin po at ikaw ang naiisip ng taong ito. I can't let go of you. Hindi pa rin po niya ikaw ma-let go. And somehow, so nakikita ko po kahit anong masasakit na salita yan, hindi pa rin po niya kayang pagtakpan. Hindi pa rin po niya kayang pagtakpan. Sa totoo lang, kahit anong masasakit na pinagsasabi niya sa'yo, halos maliitin ka na niya, halos pintasan ka na niya ng bonggang-bongga, pero hindi po niya ikaw, sa totoo lang hindi ka po niya talaga ma-let go totally, no? Hindi ka po talaga niya ma-let go. I'm sorry, but he or she can't let go of you. Sa totoo lang po, ang person po na to ay hindi ka po ma-let go. For some reason, kailangan po niya talagang sabihan ka ng masasakit na salita nung bandang huli, maging rude, para po maisip mo po na, hindi na ako mahal ng taong to. Ikaw na po ang umalis, no? Ikaw na po ang umalis, and somehow, sa nakikita ko po ngayon, hindi naman po niya minimin lahat yun, no? The more na mas masasakit po ang sinasabi niya sa'yo, the more po na hindi siya makalet go sa'yo, at the more na gustong-gusto kang galitin, at the more na gustong-gusto kang bisitin nitong taong to, dyan ka po magtaka, no? Dyan ka po talaga magtaka, kasi the mere fact po na ginaganyan ka niya, ibig sabihin po talaga hindi siya makalet go sa'yo, no? Totally hindi po siya nagle-let go. Binubwisit ka lang po niya. At kung ikaw po ay kinukumpara niya pa sa current girlfriend niya at sinasabi niya sa'yo to,
ay nako po, no. Talaga pong sadista siya kasi talagang gusto niya pong manalo, no? Parang gusto niya pong pasakitan ka. Kasi, sa totoo lang po, ayaw niya pong makamove on ka. Kasi kung wala na po siyang pakialam sa'yo, hindi po para saktan ka pa niya ng mga salita. Isa pa po sa nakikita ko, pag pinalayo ka po, or pinapalayo niya po ang family niya sa'yo, ay, alam niyo po yun, ibig sabihin ay, hindi po okay yung kanyang napiling ipalit sa'yo. Why? Kasi, very, very threatened sila na hindi magustuhan ng pamilya niya yung bago. Kaya kailangan kang i-eject para po hindi po talo, no? Para po hindi, kasi makukompare ka po kung paano ka nagmahal, kung paano mo tinanggap yung pamilya mo. And somehow, yan po, no? Matatalo at matatalo po sila sa totoo lang. Yan po ang nakikita ko po. At talagang hindi po ikaw makakalimutan ito kahit sabihin mong may iba pa. Because you are so different from everyone around me. Talaga pong hindi niya ikaw makakalimutan. Kaya ka po niya ginagalit. Kasi po, gusto niya pong i-convince yung sarili niya na tama po yung option niya. Alam niyo po, kung sinasabi niya po na mas okay sa'yo, mas sexy, mas maganda sa'yo, o di dapat po masaya ka na. Bakit kailangan niya po ipamukha sa'yo? Meaning, hindi siya makalet go. May something in you na hindi niya maintindihan. Bakit po hindi ka niya makalimutan? Bakit kailangan kanyang galitin, no? Para lang ganon. Pero hindi po ako convinced sa mga pinaggagawa niya. Somehow, this person is a lonely person, no? Kailangan po maghanap ng damay, no? Kasi kailangan niya pong kumbinsihin ang person niya o ang sarili niya rin, rather, na mas okay yung pinili niya. Well, in fact, hindi po talaga, no? So that's it for your second reading of the day. Isa sa nagpapahina ng loob niya ay yung na maayos pa kayo ay malaki na daw ang naging lamat. And syempre, nagkaroon na rin po siya ng maling desisyon sa buhay niya. That's why, pinaninindigan na lamang po niya to. Gusto niya kumbinsihin ang sarili niya na panalo siya, na tama yung ginawa niya. For what? Para po sa sarili niya to convince him or herself. Kasi sa totoo lang po, ang taong kumbinsido na, ay hindi na po dapat magpapaganyan sa'yo, papempem, no? O papampam. Hindi po talaga ganon dapat. Okay, so that's it for your second reading for the day. I hope na nakapag-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below kung ano po ang nakikita nyo sa ating, kung ano po ang nararamdaman nyo sa ating reading na ito. And if you want to give me a super thanks for this video, I would really be grateful and thankful po for all of your super thanks. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sana po ay naging masaya din po kayo sa pakikinig at panonood sa akin at nakaresonate po kayo. To all my Lady Elena friends, family and subscribers na ever loyal at solid, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And sana po ay may natutunan po kayo o may nakuha po kayo mensahe out of this reading, no? Sabi ko po sa inyo, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik. Maraming salamat po. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Para naman po, mas marami pa po tayong matulungan.
God bless you all, and I will be back for another set of reading mamayang gabi po for your third and final set. No, sana po ay mapanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon bago po kayo mag-skip dito. No, meron pa rin po akong first reading kanina and this second reading bago po kayo mag-skip into third reading later. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all and I love you all. Be happy po and sana ay mas maging panatag po ang inyong mga puso. I love you po. God bless you. Bye!